Alamin mo talaga, know your worth, and computein mo yung expenses mo. Hindi porket malaki yung bayad dun sa company, worth it siya. Tangina ba tayo na ito nito? Boss, maglilip ako. Uy puta, si Daniel pala yan. Tangina mo, tara, bakit tayo? What's up guys? Long time no vlog. Anong oras na ba? It's 8 AM. So medyo matraffic. Ito yung morning rush na tinatawag. So morning rush hour. So maraming papasok ng office. Ayan. So kasabay natin sila. Pero wala tayong magagawa. Ginusto natin mag sports bike. So kung traffic, laban lang talaga. Inili mo yung gantong buhay eh. May option tayo mag-tikid. Pero gusto natin ng sports, diba? Edi ayun, iniisip ko magpa-change ng exhaust ng underbelly. Tapos kung medyo maaga pa, papa-change oil na rin ako. Para isang ano na lang, isang trouble na lang. Parang itong araw na to, nakaset siya na ZX4R day. Parang ganun, diba? Para hindi pa ulit-ulit. Ayoko kasi yung isang nasasayang na isang araw ko eh. Ito yung araw na free ako. Sarap talaga. Nakakamiss yung morning na ganito ah. Siguro yung konting sharing lang. Actually wala akong pasok na yan kasi unemployed ako. Nag-resign ako sa trabaho ko this month. Nag-file ako ng immediate resignation kasi na burnout dun sa bago kong company. Kasi hindi talaga favorable yung working hours, tsaka hindi ko rin vibe yung direct report ko nun. And ayun, parang feel ko masama talaga siya sa mental health ko. Tapos hindi ako motivated sa ginagawa ko, hindi ako nag-e-enjoy. Toxic, basta toxic siya for me. Ako naman, kilala ko naman yung sarili ko eh. Pag nagustuhan ko yung isang bagay, lalo na pag sobrang nagiging passionate ako dun sa bagay na yun, ako magpo-prosper. Masyado nilang ano namang siraan yung company. Actually, loves ko yung mga tao dun, yung mga nakilala ko for a very short time. Pero ayun, medyo talaga yung oras talaga na parang 6 hours na lang yung matitira sa buong araw mo kasi hindi ganoon kaganda or toxic yung work hours nila. Kahit sabihin nila na pwede ka naman umuwi agad, araw-araw ka nagre-report, tapos ilang oras yung i-google mo doon, tapos matatapos yung araw mo mga 12 or 1 AM na. Sa akin, nasanay ako na nag-work remotely eh. Nung binasa ko yung advertisement or yung job posting, sabi hybrid. Tapos nung contract signing, well, ang sabi sa akin mid-shift, which is okay lang kasi pag mid-shift ka, most of the time i-remote talaga nila. Kasi syempre may meeting ka ng gabi. Kaso ang nangyayari, nalipat ako sa manager, tapos yung manager na yun hindi ko trip. Since hindi ko nga trip yung manager, hindi ako nag-e-enjoy.
Tapos yung shifting pa namin, papasok ka ng office ng umaga, tapos uwi ka daw agad to attend yung late night calls. Tapos maaga ka ulit. Parang feel ko nun, parang nagdadalawang trabaho ko na isa lang naman yung trabaho ko. Hindi ko talaga kaya yung working hours na ginagawa nila, na 8 AM papasok ka ng office. Tapos gantong traffic, ang pasok namin doon is 8, 9. So aalis ako ng bahay 6 or 5. Tapos gantong traffic yung maano ko, 2 hours biyahe, 2 hours pabalik. So 4 hours na ng araw ko travel pa lang, di ba? Tapos ang akin okay lang eh. Actually, kung yung workload nila, gagawin mo siyang straight shift, like full for 8 hours. Pag uwi ka, tapos na yung trabaho mo. Kahit ma-traffic, sabihin natin yung 4 hours ko, yun yung travel. Kasi yung pinaka problema talaga sa akin yung nagtrabaho ka na dun sa office, tapos pag uwi mo magtatrabaho ka pa ulit, diba? Asan yung wala kang work-life balance eh. Hindi mo magagawa yung hobby mo. Sa totoo lang, nung time na yun, hindi ako makapag-motor talaga. Kaya nagra-ride ako pa office. Kasi yun na lang talaga yung ride ko, papunta sa opisina. Siguro sabihin na natin mahirap yung trabaho ng 8 hours. Kahit gaano kahirap yan, basta for me may may post pa rin. Tapos yung may OT pay, yung wala OT pay eh. Kaya buwisit talaga ako. Iniisip ko na lang, siguro yung mga nagtagal dun, nasanay na ganun yung patakaran. Kaya ako galing ako sa labas eh. So alam ko yung tama at mali. Sila parang na-condition na sila na okay lang to, ganyan. Sa akin hindi okay. Hindi talaga siya good for me. Kasi nakakasira talaga siya ng ulo. The mere fact pa lang na papasok ka nang wala kang tulog, na ina-expect nila pag late papasok ko pa rin ng office. So far may natutunan naman ako at the very short time. Actually lahat na natutunan ko dahil sa mga kasama ko sa trabaho. Shoutout kila Alex and Kat. Yan, nasa Japan sila ngayon, nagta-travel. Sobrang na-appreciate ko sila kasi sobrang dami ko natutunan sa kanila. Traffic, force park pa more. Ito yung downside pag naka-sports ka. As in, ang lala pag sa traffic, as sakit sa likod men. Buti nakakariga ako, kaya hindi siya gaano kasakit. Pero ang lala, isipin mo araw-araw ang ganito. Ang nakakatawa kasi dun, yung trabaho namin, pwede mo naman siyang gawin remotely. Kaso yung culture nila, parang feeling nila pag naka-work from home ka, niloloko mo sila. Hindi naman. Para sa akin, kailangan kasi importante. Sa akin, inopen ko talaga na yung schedule nila hindi okay sa akin. Yung magtatrabaho ka sa office, tapos magtatrabaho ka pa rin sa bahay. Ang inang yan, puro unpaid OT. Well, parang naging ranting session na to. Pero yun lang naman yung update sa buhay ko kung eros kayo. Gusto ko lang din mag-share na alamin mo talaga, know your worth, and computein mo yung expenses mo. Hindi porket malaki yung bayad dun sa company, worth it siya. Take into account mo yung sa akin, isa sa pinaka-tip na nabigay sa akin ng mga dati kong managers is tignan mo yung manager mo kung may buhay siya outside of work. Kasi kung siya mismo wala siyang work-life balance, hindi niya makikita yun sa mga tao niya o sa under niya. Kaya yun, very important. Pag nag-interview kayo, tanong nyo ano yung ginagawa nila on the weekend. Pag sinasabi nila wala silang hobbies, yan, red flag na yun. Kasi sabihin wala silang buhay outside of work, kasi trabaho lang sila ng trabaho. So ikaw, wala silang paki sa buhay mo outside. Kaya dapat ikaw pinaprotektahan mo yung peace mo. Alam mo kung ano yung tama at mali. Sobrang traffic men. Grabe yung traffic. So yun, pupunta tayong Orion kasi bala kong magpa underbelly exhaust. Naka side mount kasi tong exhaust ko ngayon. Nung nagpalit ako ng foot peg, tumatama siya men. Hindi ko mapwesto yung pako ng tama. Kaya yun, paano natin kay Orion, papapalit tayo ng link pipe. Gagawin natin siyang underbelly. Tapos mamaya tatry kong kitain yung mga tropa ko pag pumalag sila na magkita kami sa SB, sa Starbucks Matadino. Shout out. Lagi kami pinapapark ng mga guard doon. Sobrang babait nila. Parang tropa na rin namin sila. Unlike sa ibang SB, pinapaalas ang mga motorcycle. Pero ako na may small bike din, ramdam ko talaga yung discrimination men. Pag na big bike ako,
Kahit ipapark ako sa harap ng establishment, okay. Pero pag small bike, yung ADB ko, bawal doon sa likod. Eh minsan kasama ko yung mga tropa ko na walang small bike, puro naka big bike lang sila. So wala, kasama ko sila, napalipat ako sa likod. Pero gets ko naman, kasi yung ADB ko kahit ipaikot-ikutin ko yun, magaan lang eh. Kahit i-park ko kahit saan, okay lang din, wala naman siyang problema. Eh itong ZX, ang bigat, ang hirap yung maniobra. Nakisingit-singit mo to sa traffic, mahirap na eh. Paano pa pag sa parking? Tsaka guys, recommend ko rin pala mag track day kayo. Lagi kasi nasabi sa mga kaibigan ko na mag race track sila. Hindi naman to race. Sa akin kasi sa racetrack, masasagad mo yung preno mo, masasagad mo yung acceleration ng motor mo, masasagad mo yung lean mo. Pag alam mo kasi yun sa motor mo, parang mas madali siya maniobra. Dati, naiilang ako sa motor ko. Kahit yung SR, yung ito, naiilang ako sa kanya kasi nabibigatan ako. Kahit maliit lang siya, sa perspective ng iba, eh maliit lang tayo, so sakto lang natin. Pero yung after mag track day, sobrang nagbago talaga yung riding ko. Yung lean ko, yung cornering ko, yung paano ako lumina sa kurbada. Nakapag-training ako sa sa Honda Safety Driving Center, which is okay siya pang mga streets. Pero kung since sa big bike tayo, iba yung dynamics. So mas mabigat, paano ka kukurbada, ganyan. Mas maganda sa track. Eh sa track naman wala namang inaanong motor yan eh. Tsaka magkano lang. Sinasabi ng iba mahal daw mag race track. Mahal sa CIS pero may TCH. And sa totoo, mas nag-enjoy ako sa TCH kaysa sa CIS. Sa CIS, okay, makukuha mo yung top speed mo. Pero feel ko, matagal bago ka gumaling. Lalo na kung gusto mong kumu-corner ka ng mabilis. Sa kasi malaki yung kalsada. Eh sa TCH maliit lang, parang small truck lang siya kung iisipin mo. Kaya kung irarank ko yung mga race truck na na-try ko, number 1 sa akin si TCH, as in sobrang sarap. And feel ko kung maka-anim na TCH ako, feeling ko gagaling talaga ako mag-ride, man. Ganun siya kaganda sa mga nagmumotor. Naman nakasunod sa akin, diba? Chill muna ako, traffic eh. Ayan, for me, kung irangan ko yung mga na-experience ko na racetrack, TCH talaga yung number 1. Kasi halos parang walang pahinga sa cornering. And dun ko talaga na-appreciate yung ZX4 or mag sports bike. CIS kasi puro street eh. Top speed ka, totoo. Pero kaya ako nag-racetrack para mag-training eh. Gets ko yung ng motor ko, sagad ng preno, kailan ako kakambyo, paano ko lilinya, diba? Totoo nga yung sabi ni Google Maps na mga 30 minutes yung biyahe. Init! Nasa na ang Orion, malapit na tayo eh. Ano ba? Ito na, yan na, Orion. Dito siya sa K1. Walang tao, which is nice. Most of the time pag pumupunta ako dito, as in marami talaga. Kaya yung makita ko siya na ganyan, goods na goods, man. Hindi naman ako nagmamadali. Anyways, dito tayo sa Orion. Kuya, gagawin kong underbelly yung instead na nakaganyan. Orion din yan eh. Ayun, so yun papagawa natin. Kakabitan ko pa ng 360. Thank you po. One group member connected. Second phone connected. Sorry. Nasaan na si Boss Ryan? Boss, thank you. Next time ulit. Teka, hindi ako ng camera. So pag ganun tayo? Oo. Teka, atas ko pa motor ko. Ako rin eh. Fuck this life. Init. So nang malamig na ice cream sa bahay niya. Ice cream sa bahay? Papadeliver. Padala na tayo pagkain sa inyo. O ano ba? Ha? Padala na tayo pagkain. Deliver na tayo? Oo. Sayang kasi delivery. Taka na ako nang mababayad eh. Sana kaya yung ganyan.
Kaya mo yan, kaya mo yan. Ulul. Ulul, tahimik motor mo. Tara. Let's go. Una ka. Ay, ako pala una. Naka. Sige po. Mas smooth yung takbo niya ngayon. Ha? Mas smooth. Kakanan tayo? Hindi, diretso pa tayo. Lalampas tayo onti. Bawal kasi mag left turn dyan eh. Bawal. Oh, may buwas na siya. Ito, kalayaan na to. Dino na pala to eh. Ha? Oo nga. Sa ano na yan? Talinos. Lapit nga lang yung Orion pre kung iisipin mo. Traffic lang talaga. Dito sa kanan, bukas. Daan dito. Itatawid ah. Teka, Pre. power balance ako eh. Ba't talaga ng clutch na itong ano? Oo sa akin. Oo, motorcycle. Lipat ka dyan. Kasi malubak. Ay ano una na? Lubak oh. Ito, tatalbugan nga sila eh. Pero dyan sa pababa may nanguhuli. Dito sa may tulay. Akin. Akin na kasing bigla no? Hangin. Ipit ako. Hindi pa ako nakikita. Okay. Nagalaw na pala yung catalyst. Teka lang. Ngayon pre. Oo. Pero ngina ka pa rin. Yung motor, mag-home service na lang daw. Group action lost. Battery status full. So yun, tapos namin mag-Orion. Mas busy na pre. Ako malobat. Pangalang vlogs. Lakas na. Oo. What if mo? Ilang percent ka? Cold start. Cold start. Lakas pre, tara na. Gago, lakas ng base. Ako 47 pa lang ako eh. Hindi, okay lang eh. Chill lang naman. Lapit lang naman eh. Bibitaw ka ba? Lang. Tara na ba? Tara na. Una ka na. Ako na mag-speed. Ako naman sa likod mo, papakinggan ko yung motor mo. Tapos na lakas. Lakas ng motor mo? Oo. Ate, pintayin mo ako. Bilis mo naman, tol. Ha? Ah. Ako naka-bison Saan pala tayo ako. U-turn sa ano? Sandigan o dito na sa Sandigan? St. Peter? Ano ba yung Sandigan? Ha? Ano ba yung sa Sandigan? Ganito rin. U-turn din para hindi traffic kasi. Sandigan na lang. Sandigan na lang. Oo, para hindi bigla.
Naka-dark visor pala ako. Ha? Naka-dark visor. Lakas ng torque, puta. Ha? Pero feeling ko wala na tong dulo. Lakas ng torque eh. Wala na ako backfire, pre. Nga nga eh. Woo! Sarap. Yung siya eh, ginigit-git ka eh. Ano na temp mo? Ha? 72. Uy, MMDA. Ang ano ito na pala? Ba't na pa? Kala ko doon pa. Okay, open. Ha? Lakas no? Parang mas malakas motor ko ngayon, hindi ko alam. Ha? Parang mas malakas. Tangan, bilis mo gagi. Maingay siya na mabasi. Mukha siya malaking motor. Ay tunog malaking motor. Big bike yan. Oo. Tangan, ba't tayo nito nito? Boss, maglilip ako. Big bike yan, sir. Uy puta, si Daniel pala yan. Tangin na mo, tara, Duncan tayo. Duncan, sunod ka. Tingit. Gagi si Daniel pala to. Kala ko, what's up, puta. Kakaliwa ako. Si Rabor yan, si Rabor. Tangina, nagulat ako. Wait lang, Roy. Sige. Daming madlang peoples ah. Tangina, may nakaano sa pwesto natin. Hindi, doon mo na lang sa ano. Hospitality yan ah. Ah! Saan? Si Danger pala yun, kala ko sino. Basta. Ano mo, kala ko sino, pre. Tara, teka. Tambay lang. Ha? Wala, hindi siya sumasagot. Sa Japan pa? Oo. Tambay ba? Tara, dali mo yung ninja mo, pre. Wait Para lang, makita wait lang. namin. Okay lang yan. Para puro ninja tayo. Chill ah. Kyle. Marami naman. Tambay lang? Galing kami sa bahay ni ano. Tambay? Ha? At dali mo na yung sayo, pre. Binudol to eh. Binudol lang ako yan. No, sige, bro. Doon na lang tayo, umingay dito. Ay, pakangin muna ako. Sige. Sige ta dun. Wag na, tinamad na ako. Kakaingin. Happy oh. Harap. Pasa. Aha. Wag. Ikot lang naman Ay, hindi na ba mag-ano? Sige na. Circle lang. Circle lang pa naman. Circle lang. Naka-circle ikot. Okay na ba si Kuya Bray? Ingat. Oo, tapos na. Yung card ko na lang. Hindi na sasama to? Oo, hindi sasama si Pao. Hindi na. Pupuntang alawang ngayon eh. Ben! Cardo! Gago. Tayin ko lang yung card. Puta, Green Lantern yung ilaw ni Bin, no? Green Lantern. Di ako sanay pwede na ano. Walang gold runway. Madilim. Parang it's empty. Eh na, tapos na. Tapos na? May totoo nga, sabi nga nung pag maingay talaga na tinatahulan na itong hayop na to. Ayaw sa maingay. Galit sa maingay itong gusto niya salpon. Ranta taxi. Nagalit pa sa aso. Tumik
ng akin, mas naririnig ko pa rin yung kay Roy. Ha? Tahimik na ang akin eh. Hindi ko na marinig motor ko eh. Kire-reklamo Roy oh. Tayo mo yung kay Kuya Bray. Ako nag-SC proceed. Ayun oh. Sarap nung ano natin. Pag ganun, Pupunta. di pa ako ping-piga. Lakas ba? Oo, sobrang lakas. Ako, nabawasan yung dulo eh. Parang naka third gear Dito, lang, dito. second gear, third gear. Saan kayo? Ay, Kaliwa, gusto kaliwa. pwede naman dyan. Ano? Dito Yun na lang. Mas okay. Pwede naman dito eh. Battery status 75%. Maliwanag. Sorry, Bor. Kailangan mo na mag-isip. na rin. Oo na rin. Utakin Ay, na mo puta, ah. ito. Sige, una na kayo. Sino mo? Marinig naman. Ingat, ingat. Marinig. Ingat. Oo yung motor eh. Oo. Ingat, boys. Tara, tara. Ay, puta na. Oh, puta, yun ang tumunog. Yun ang tunog, puta. Okay, bye-bye. Sige, bibigyan ko kayo. Ingat. Okay, pasok. Okay. Kevin, bye-bye. Ang kinabor, di nga rinig kahit dito sa likod. Okay. Pre. Bye-bye. So, ayan, natapos na yung lakad natin today. So, successful naman. Nakapag-underbelly tayo. So, mas gusto ko yung gantong setup kasi ano, gusto ko yung gantong setup kasi yung sa foot pegs ko tumatama siya dun sa exhaust hanger ko. So papayat ako dito sa picture and sumasayad siya. Eh di ko gusto yung ganun. So ayun, nagpaano tayo, nagpalagay tayo ng babayan ako sa kanila. Pero nagpalagay tayo ng underbelly and nagpalagay pa rin ako ng resonator para ano, mas tahimik siya kasi nakaka-beat na eh. Mawawala kasi yung bass pag straight pipe lang. So ayun lang guys, thank you for watching. Kung may questions kayo, chat nyo lang or comment nyo lang dito sa YouTube, or kung in-upload ko to sa Facebook comments, feel free, let me know. Ayun lang guys. And thank you guys for watching and see you guys in the next video. Please like and subscribe to Chopsoy and Darky Moto. Ayun lang, bye bye. Dito na ako. Ang traffic pala. Kaya nga eh, dito ako dadaan. Shortcut. Mali ang tinaanan. Troy. Okay.